الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay tanging para lamang kay Allah, ang nag-iisang bukod tangi, ang walang katambal. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos ang karapat-dapat sambahin maliban lamang kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at alipin. Mga minamahal ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome sa ating programa. At alhamdulillah, tayo ay nasa ika-11th night na ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Subhanallah, napakabilis. Lumipas na ang unang 10 araw. Tapos nandito na naman tayo sa ika-11. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Napakabilis. Kaya mga minamahal ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mas lalo pa nating pag-ibayuhin ang ating pagsusumikap na magkaroon ng kainaman or benepisyo sa atin ng buwan ng Ramadan, sapagkat sa kada araw na naririnig natin dito sa ating muhadara ay puro pagsusumikap na harinawa ay makamta natin, matamo natin ang mga biyaya sa buwan na ito ng Ramadan, sapagkat ito katotohanan ang pinaka mapagpalang buwan. Kaya nga tinawag na Shahrul Mubarak. Mabiyaya, mapagpalang buwan ng Ramadan. At isa sa ating pag-uusapan sa oras na ito ay ang patungkol sa karangalan ng isang mananampalataya ang pagdarasal sa gabi. So yung tinatawag na Qiyamul Lail. Actually lahat ng mga gawaing pagsamba sa gabi sa buwan ng Ramadan ay sakop sa tinatawag na Qiyamul Lail. Etong Maghrib, Salatul Isha, Tarawih, Tahajjud, lahat ng ito ay mga gawaing pagsamba na in general ay sakop ng Qiyamul Lail. So ano ang isa sa mga fadail or kainaman ng pagdarasal sa gabi sa buwan ng Ramadan? Napakaraming patunay, subhanallah. At sa bawat muhadara ay naririnig na natin ng paulit-ulit ang mga hadith at mga ayat mula sa banal na Quran patungkol sa gantimpala, mga kainaman at mga benepisyo sa mga gawaing pagsamba, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Kaya mas dapat pag-ibayuhin pa natin, mas pagsumikapan pa natin na mas lalong pag-ibayuhin ang mga gawaing pagsamba. Yung mga pagbabasa ng Quran, pagdudua, no? Mag-contemplate. Purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sapagkat tayo ay pinahintulutan niya na maabutan natin ang buwan ng Ramadan. Ngayong araw na ito, ay meron na namang isang haligi ng dawa sa pananampalatayang Islam ang binawian ng buhay. No? Nawa ay kahabagan siya ng dakilang Allah at tanggapin ang kanyang mga gawaing pagsamba at siya ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Subhanallah, napakadali lang ng buhay. Yung iba, hindi na umabot sa buwan ng Ramadan. Yung iba nakaratay sa mga higaan, sa mga ospital at lumalaban para mabuhay. At tayo, alhamdulillah, nararapat lang na magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsusumikap na maisagawa ang mga voluntaryo at mga obligadong pagdarasal, lalong-lalo na obligadong pagdarasal, no? Ay isa sa mga karangalan ng isang mananampalataya sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith
mangkama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghafirullahu ma taqaddama min danbihi. Sino man anya ang tumayo sa pagdarasal sa gabi ng Qadar na may pananalig at umaasa ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay patatawarin sa kanya mga nagdaang kasalanan. Allahu Akbar. Sa ibang riwayat, mangkama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi. Halos pare-parehas lang ang kanyang riwayat. Iba-iba lang ng wording. Pero iisa lang ang ibig sabihin. Sino man ang tumayo or itinayo niya ang pagdarasal sa gabi sa buwan ng Ramadan nang may paniniwala at umaasa ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Isa yun sa mga kadakilaan sa pagtayo ng pagdarasal sa gabi ng buwan ng Ramadan. Alam natin na ang Tarawih ay sunnah. Subalit, nararapat lang din na pahalagahan natin yung 5 beses sa pagdarasal. Hindi yung ma-perfect mo yung Tarawih pero yung 5 times a day na sala ay napapabayaan mo. Huwag nating hayaan na ganun ang nangyayari. Pangalagaan natin ang mga 5 beses sa pagdarasal. Sapagkat isa yun sa mga ipinag-utos sa atin bilang Muslim. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ang pagdarasal ay ipinag-utos sa mga mananampalataya sa tamang oras nito. Lalong-lalo na ang pagdarasal sa madaling araw, Salatul Fajr. So hindi na natin isa-isahin pa yung mga obligado na yan. Sapagkat alam na natin na yan ay obligado talaga. So dito tayo papasok sa Qiyamul Lail. Kung ano ang mga kainaman nito. Nabanggit na natin yung isa sa mga kadakilaan, sa mga gantimpala, sa mga nagdarasal, kagaya ng Tarawih. Bagamat ito ay sunnah, ito ay mustahab. Pinakamainam, itinagubilin sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito rin ang nakagawian ng mga salafus saleh. May isang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man kama ma'al imam ya'ni fi Ramadan hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Sa hadith mula kay Abu Dar radhiyallahu an, katotohanan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man anya ang tumayo para sa pagdarasal sa gabi ng Ramadan kasama ng imam, ito ang tinutukoy dito ay Tarawih, hanggang sa siya ay matapos, ay itatala para sa kanya na para bagang siya ay nagdasal sa buong magdamag. Allahu Akbar. So sino man ang magdasal kasama ng imam hanggang sa siya ay matapos, itatala, isusulat para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na para siyang nagdasal sa buong magdamag. Kutiba lahu qiyamul lail. Tingnan mo ang gantimpala. At alhamdulillah, dito sa foundation, sa Mercy Islamic Foundation, alhamdulillah ay nakakapagsala tayo ng maluwag. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Samantala sa ibang lugar ay limitado. Meron pang umiiral na mga ECQ at lockdown. Hindi lahat nakakapagtarawih sa masjid. Kaya isang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkakasama para purihin at sambahin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa isa sa mga gabi sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Isa ito sa mga ni'ma, isa ito sa mga biyaya na pinapahintulutan tayo na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gabi sa buwan ng Ramadan na kung saan ang mga gantimpala ay nagmo-multiply times 10 up to 700 times.
Subhanallah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas lalo pang nagsusumikap. Lalong-lalo na kapag dumarating ng huling 10 gabi, yung last 10 days, last 10 nights of Ramadan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas lalong nagpupursige, hinihigpitan niya ang kanyang sinturon. At inuukol niya ang buong gabi sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at ginigising niya ang kanyang pamilya. Subhanallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na halimbawa na dapat nating tularan. Pagdating ng huling 10 bahagi, huling 10 araw, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinihigpitan ang kanyang sinturon. Ibig sabihin, para kang nagkambyada ba na bubuelo ka, kailangan mo higpitan. Fasten your seatbelt. Bakit? Dahil napakabilis lang ng araw lumipas sa buwan ng Ramadan. Hindi mo na malayan, nakaraan 10 days na natapos. Nasa 11th night na tayo. Tapos bigla-bigla na lang magigising tayo. Nako, malapit na, Salatul Eid na. Subhanallah. Tapos sinasayang natin ang mga pagkakataon upang makamit ang mga gantimpala sa buwan na ito. Tandaan nyo yung sinabi natin, yung sa nakaraang muhadara. Man hurima khairaha faqad hurim. Sino man ang hinayaan niya ang kanyang sarili na hindi niya matamo ang mga kainaman sa buwan na ito ay katotohanan, pinagkaitan niya ang kanyang sarili mula sa kabutihan sa buwan na ito. Subhanallah. So hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong ilang araw na natitira. Kaya samantalahin natin. Huwag nating sayangin. Mas lalo pa nating pagsumikapan ang mga gawain na kung saan makakapag-ipon tayo ng mga reward, mga hasanat, kabutihan. Dahil walang nakakatiyak kung hanggang kailan tayo dito. May kontrata tayo dito, hindi natin alam kung kailan ma-expire. Kaya ang pinaka matalinong tao, no? Narinig natin sa isang muhadara ni Ustad Ibrahim Datumanong, nabanggit niya yung hadith na yung taong matalino daw, al-khayyiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khayyiso man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ang matalinong tao, ang wais na tao ay yaong gumagawa ng mga bagay na kanyang mapapakinabangan bago pa dumating sa kanya ang kamatayan. Subhanallah. Reminder yan sa atin, sa nakikita natin sa ating paligid, sapat na yun na paalala. Yung mga nakikita natin, nasasaksihan natin na mayroong binabawian ng buhay, lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang kainaman lang, sila ay mapalad sapagkat sila ay binawian ng buhay sa mismong dakilang buwan ng Ramadan. Subhanallah. Tayo hindi natin alam. Kaya paramihin natin lalo ang paggunita sa pumuputol ng kaligayahan. Aktiru min dikra min hadimil ladat. O aktiru min dikri hadimil ladat. Paramihin natin ang pag-alala, paggunita sa pumuputol ng kaligayahan. Ya'ni al-maut. Ibig sabihin daw, yung kamatayan. Subhanallah. Reminder ito. Isang paalala para sa atin. Dahil walang nakakatiyak. Lahat tayo ay dadanas sa bagay na yan. Mayroong isang hadith or kaul, hindi ko lang maalala. Ang sabi nila na ang kamatayan daw, al-mautu babu, an-nasu yadkulun. Ang kamatayan daw ay parang pintuan. Parang pinto. Lahat tayo ay papasok doon. Walang exempted. So tama yun. Kasi sinabi sa Quran, kullu nafsin da'ikatil maut.
Kaya huwag nating palipasin na lumipas ang buwan ng Ramadan na hindi tayo nagtamo at nagkamit ng biyaya, ng kainaman. Huwag nating hayaan na lumipas ang Ramadan na walang benepisyo sa atin bilang mga Muslim. Subhanallah. Huwag nating hahayaan. Dahil alam natin, no, paulit-ulit nating sinasabi ito bilang paalala, una sa aking sarili at sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Na kahit ang mga salafus salih, no, 6 months, or the period of 6 months, sila ay nagdudua na, Ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. No? At pagkatapos ng Ramadan, nagdudua sila ng another 6 months na nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga ibada, tanggapin ang kanilang mga gawaing pagsamba, ang kanilang pag-aayuno. Subhanallah. Kaya mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, hindi pa huli ang lahat at hindi pa tapos ang laban. Mayroon pang ilang araw. Kaya nawa tayo ay nakapulot ng kunting aral sa maiksing muhadara na ito at ugaliin natin, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating kakayahan. Fattakullaha mastata'tum. At hanggang dito na lang mga kapatid. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.